Praise God! Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid, kapuso, kapamilya, anumang lahi, anumang kulay. Nasan man tayong dako naroon, nawa tayo'y masaya, masagana, malakas, mapayapa at pinagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, ngayong araw po na ito, ako'y magbabahagi ng salita ng Panginoon. What is the New Testament plan of salvation? Bago po ang lahat, tayo po muna'y manalangin. Aming amang banal, dakila, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, itinataas sa aming mga buhay. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyong banal na harapan. Hindi po kami karapat-dapat, hindi kami perpekto, kami po'y makasalanan. Ngunit ikaw po ang Diyos na mahabagin, mapagmahal, at handa po kaming patawarin at bigyan ng buhay na walang hanggan. Panginoon, buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan upang maunawaan ang iyong mga salita na aming pagkaaralan ngayong araw na ito. Ikaw po ang siyang manguna, ikaw po ang siyang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. What is the New Testament plan of salvation? Alright. Sabi po sa Book of Mark chapter 16 verses 15 to 16, I'm reading in New King James Version, and he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned." In red letters, mga kapatid, kaibigan, ang he na tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po mismo ang nagsabi na go into all the world and preach the gospel. Amen. Ang scripture settings po ng Book of Mark chapter 16. Sa chapter 15 po, dito po yung napako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, at sa verse 16 dito nga po ay nag-resurrect na siya after 3 days. Siya ay muling nabuhay. His resurrection. Amen. Nagpakita siya kanila Mary and Mary, mother of James. At after po ng Sabbath day, ito na po yung first day of the week, resurrection ng ating Panginoon. Nagpakita siya sa mga disciples din. Ayan, habang sila'y nag-aapunan. At sila'y nagulat, bakit muling nabuhay ang Panginoon? Hindi sila makapaniwala. So, itong great commandment na to, mga kapatid, kanyang sinabi sa mga disciples. At ito'y sinasabi niya rin at kinocommand sa atin, mga kapatid, na Christians through disciples. Amen? Ito nga po ay the plan of salvation in the New Testament. It is the gospel of Jesus Christ. Hindi po gospel ng kung sinong tao o anumang relihiyon. Ako po ay nagbabahagi hindi upang kayo'y hikayatin sa denominations o sa religion. Dahil sapagkat po ang gospel, ang kaligtasan po ay nanggagaling lamang sa ating Panginoong Jesucristo. The New Testament. Ibig sabihin New Testament, ito po ay isang covenant. Ito po ay, di ba po ang isang testamento kapag namatay ang isang tao, merong mga tawag dito pamana, or tayo po yung magmamana ng sabihin sa law, in the context of law, tayo po yung magmamana ng mga monetary, mga ari-arian, ayan. Pero po sa spiritually speaking, or in the context of the Bible, yung Old Testament po kasi, mga kapatid, ito po yung sa Old Testament, ang high priest, sila po ay ginagamit ng Panginoon upang mag-alay ng sacrificial lamb sa tabernacle, sa brazen altar. Ito po ay kapag sinunog ng Panginoon, ibig sabihin po, merong kapatawaran ang bansang Israel. Amen, ang mga tao ng Israel. That po ang kaligtasan ay
para lang sa Jews. Pero po, nung tinanggihan nila ang Messiah, ito nga po sa katauhan ni Jesus Christ, dito po pumasok ang mga Gentiles. Pag sinabi pong Gentiles, ito po kahit anong lahi, hindi Jews, Gentiles, tayo po yun mga kapatid. At mapalad po tayo sapagkat nag-o-offer po ang ating Panginoon ng plan of salvation. Amen? Ito'y kanyang kinuman sa disciples at ganun din sa atin mga kapatids. So, kailangan po natin siyang sundin. Amen? So, ano po ba yung gospel? Etymology speaking, in Greek word, euangelion, ibig sabihin good news or the gospel. Sa Old English, good plus spell equals Godspell or the gospel or the good news. Amen? Kung merong good news, meron pong bad news. We are all sinners and condemned to eternal judgment. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short or fall short of the glory of God. Amen? Sapagkat Romans chapter 5 verse 18 to 19 says, so that one sin of Adam brought the punishment of death to all people. Ibig sabihin mga kapatid, kaibigan, tayo po'y nagmana ng kasalanan nila Eva at ni Adan. At ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Pero, but in the same way, Christ did something so good that it makes all people right with God. And that brings them through life. One man disobeyed God and many became sinners. But in the same way, one man obeyed God and many will be made right. Amen. Sabi din po sa Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of life, but the gift of eternal life is through Jesus Christ. Amen. Wala na pong ibang pangalan sa silong ng langit na ating ikaliligtas, kundi sa pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. That's the good news. Christ took upon himself the penalty for our sins. Amen. Romans chapter 5 verse 17. It is true that through the sin of one man, death began to rule because of that one man. But how much greater is the result of what was done by the one man, Jesus Christ. Praise God. All who receive God's abundant grace and are freely put right with him will rule in life through Christ. Amen. Sabi po sa Romans 5 chapter 5 verse 8, but God shown us how he loved us. It was while we were yet sinners that Christ died for us. Amen. Mapalad po tayo mga kapatid sapagkat tayo po'y makasalanan, pero inibig po tayo ng Panginoon. Siya po'y naging obedient hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan. Amen. Minahal niya tayo kahit tayo hindi kaibig-ibig. Tayo'y makasalanan. Amen. Ang Diyos po, sabi po sa book of John chapter 4, siya po ay Espiritu. Kaya nga po, God manifests himself in the flesh sa katauhan po ng ating Panginoong Jesucristo. Merong laman, merong buto, lahat ng nagagawa natin, magagawa niya rin mga kapatid. Nilagay niya mismo yung sarili niya sa kalagayan ng tao. Amen? Kaya nararamdaman niya kung ano man yung nararamdaman natin. Nararanasan din niya yung nararanasan natin. Pero hindi lang po siya simpleng tao. Amen? Yung Espiritu ng Panginoon, yung pagka-Diyos ay nasa kanyang sarili. Amen? God manifests in the flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God.
Amen. And the Word was God. And it was manifested in the flesh sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. So meron po siyang dual nature. Amen. So hindi lang po siya basta propeta o tao lang. And that's the good news. He took upon himself the penalty for our sins. Amen. Sabi nga po sa book of Hebrews chapter 9, without shedding of blood, there is no remission of sin. Ibig sabihin po, yung dugo ng ating Panginoon, the precious blood of Jesus Christ, ito po yung naging kabayaran, naging penalty sa ating mga kasalanan. Amen. And that's the gospel in the New Testament, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Jesus was crucified, and that is his death. Jesus was buried, his burial, and Jesus has risen, and his resurrection. Amen. Ayan po yung mga scriptural basis natin. Pwede po natin basahin. Magpapatunay po na kung gaano kahalaga ang gospel na ating sundin. Amen. Book of Mark chapter 16 verse 16, Romans 6:4 to 12, Acts 2:36 to 40, Acts 4:12, Luke 24:45 to 49, Romans 1:6, 2 Thessalonians 1 verses 7 to 9. Ayan. Kung meron po tayong time, pwede po nating balikan ang mga verses na yan. Amen. Now, what will happen to those who will not obey the gospel? Ayun nga po, merong judgment na nakaambang. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, New King James Version, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Amen. 2 Thessalonians chapter 1 verse 6 to 10. When the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. This shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power when he comes in that day to be glorified in his saints and to be admired among all those who believe, because our testimony among you was believed. Mga kapatid, kaibigan, hindi ko po kayo tinatakot. Ngunit, malinaw po na sinasabi ng salita ng Panginoon, meron pong judgment. Alam niyo po, ang ating Diyos ay mahabagin, mapagmahal, mapagpatawad. Pero siya rin po ay isang righteous God, righteous judge. Amen. Lahat po ay meron pong paghuhukom na darating, mga kapatid. So, sundin po natin ang gospel. Amen. Kung meron man tayong paglalakbay o trip na kailangan puntahan na hindi natin dapat ma-miss, ito po yung rapture, the catching away of the saints. Amen. To meet the Lord in the air, in the clouds. At malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Kaya po ating sundin ang kanyang gospel. Amen. So paano ba? How will you obey the gospel of Jesus Christ? What is the New Testament plan of salvation? Our main focus is to be saved from the incoming destruction. Siyempre, wala pong may gusto na mapahamak. Amen? O mapunta sa impyerno. Ayaw po natin ng inflaming fire. Kaya nga po, mga kapatid, narito po ako sa inyong harapan upang ibahagi ang gospel ng Panginoon. Amen? Kung tayo'y maniniwala at magpabautismo, tayo'y maliligtas. Ngunit kung tayo'y hindi maniwala, tayo'y makokondem, mapapahamak, mga kapatid. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay, mga kapatid. Hindi pwedeng tayo'y maniwala lang. Kailangan po natin ng pagsunod and is baptized.
Amen? Yung saving faith ng ating, ang kaligtasan ay sa Panginoong Hesukristo lamang, mga kapatid. Ngunit, nire-require niya tayong sumunod. Amen? May paggawa. Okay? And that's the plan of salvation in the New Testament. It is the gospel of Jesus Christ, which He commanded to be preached to every creature, including you, me, all of us, mga kapatid. So, how will you obey the gospel? Now, how will you obey the gospel now? Amen. Book of Romans, chapter 6, verses 4 to 12. New King James Version po ating babasahin. So mag-start po tayo sa verse 5. Sabi po dito, for if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Verse 6, knowing this, that our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away, with that we should no longer be slave of sin. For he who has died has been freed from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Amen? Una po, kailangan po natin ang repentance. Repent now. Repentance is a decision to turn from sin in order to turn to God. It is the act of crucifying the old self with Christ. Katumbas po ng repentance ay ating pagpapapako sa krus. Yung hindi po siya literally speaking, kundi spiritually speaking po ating pinapako yung ating mga kasalanan upang mamatay sa ating old self. Amen? Bakit kailangan mamatay ang old self? Dahil po upang tayo magkaroon ng new birth, born again experience, mga kapatid. Amen? Kung ating babasahin po yung unang chapter ng Book of Romans, chapter 1 to 3, pinapatungkol lang po nito na ang mga Hudyo at mga Gentiles talaga po ay subject into judgment dahil nga po under tayo ng law of Moses. So, we are condemned by the law. In short, all mankind is under sin. There is none righteous, no, not one. All the world is guilty before God, for all have sinned and come short of the glory of God. Amen? We are all sentenced into death. So, kailangan po natin ng repentance. Alam niyo po, mga kapatid, ang tunay na repentance ay meron pong pagbabago. Amen? Hindi po yung ang true revival, tayo po ay nababago araw-araw sa biyaya po ng ating Panginoon. Amen? Hindi po yun sa ating pag-iyak, sa ating kung tayo man laging nakaka-receive ng Holy Ghost. Ang true repentance po, mga kapatid, ito po ay regalo ng Panginoon. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya na may mapagpakumbabang puso. Ayan, upang humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Praise God. So, unang process, mga kapatid, repent now. Pangalawa po, be baptized. Amen. Baptism in the name of Jesus Christ is for the remission of sin. It is the act of burying the old self with Christ and never again to live in sin. Amen. Ayun nga po, kailangan natin ng repentance, pagpapako sa krus, o pagkapatay, kailangan nating mamatay upang magkaroon tayo ng new life, born again experience. Amen. At napakahalaga po na tayo mabaptize in the name of Jesus Christ. Amen. Ipanapangaral din po ni Apostle Peter. Ito po, sabi niya sa Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ
Para po saan? For the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Praise God. And Book of Romans chapter 6 verse 4 to 12, sabi po, therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away, and that we should no longer stay of sin. For he who has died has been freed from sin. Tayo po'y pinalaya na ng ating Panginoon. No more condemnation, mga kapatid. We have a new life. We have the born again experience. Amen. Praise God. Meron pong story sa book of John chapter 3. Ayan po mga kapatid, na kung saan ang isang pariseo na si Nicodemus. Amen. Maalam po siya sa law, sa Torah, sa salita ng Panginoon. Ngunit nagtataka siya kung bakit ito nga pong si Jesus Christ ay nakakagawa ng mga miracles, signs and wonders sa kanyang ministry. At kinausap niya isang gabi, nagtanong siya, paano ba maliligtas ang isang tao? Kailangan ba na ipanganak muli, papasok uli sa tiyan ng kanyang nanay upang ipanganak uli, or ano? Ito po ay logically speaking, matalino pong tao si Nicodemus. Ayan nga po, at sinagot siya ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating Panginoon sa book of John chapter 3 verse 5, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Praise God. Napakahalaga po na tayo'y mabaptize in Jesus' name. Amen. For the remission of our sin, at tayo po'y makakatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ito po'y kailangan natin upang tayo po'y makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. So, Matthew chapter 6, seek ye first the kingdom of God and all his righteousness. Amen. And all these things shall be added unto you. All right. Pangatlo po, proseso, receive the Holy Spirit. Receiving the Holy Spirit is the act of receiving the resurrection power of Jesus Christ, the only power that can make you live holy and grant you eternal life. Praise God. Ang banal na Espiritu po, ito po ang tutulong sa atin. Hindi po natin kayang maging banal o sa ating sarili lang, mga kapatid, kaibigan. Kailangan po natin ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, ang kanyang righteousness. Amen? Romans chapter 6 verses 4 to 12. Lagi natin binabasa. Amen? So, jump tayo sa verse 10 to 11. Sabi dito, for the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. Amen. Tayo po ay nasa mortal body pa rin nagkakasala. Ngunit ang Espiritu po ng ating Panginoon, ng Holy Ghost, ang siyang tutulong sa atin. Amen. Upang yung kaligtasan na kaloob ng Panginoon ay ating fully maging assured tayo, mga kapatid. We have the full assurance of salvation. Amen. So, how can you be sure you have obeyed the gospel? Jesus died.
Have you repented your sin? Jesus was buried. Have you been baptized in the name of Jesus Christ? Jesus was risen. Have you received the Holy Spirit since you believe? Amen. Wag na po natin sayangin ang oras, ang panahon ng araw, mga kapatid. Atin pong sundin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Amen. Praise God. When will you decide to follow Jesus and accept His plan of salvation to you? Amen. 2 Corinthians chapter 6 verse 2 says, He says, I'll listen to you at the right time and I help you on the day of salvation. Look, now is the right time. Look, now is the day of salvation. Hindi po bukas, hindi po mamaya, hindi po sa kanan. Now is the day of salvation, mga kapatid, kaibigan. What is the power of God for our salvation? The gospel is the power of God that saves every believer. The fact that you are now listening to this Bible study proves that the power of God is now attempting to save you if you will believe. If you will believe, Christ died, Christ was buried, and He rose again. All because of you, because of me, because all of us, mga kapatid, kaibigan. Kaya po Romans chapter 1 verse 16 says, For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Amen. For it is the power of God unto salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentiles. Ayun nga po mga kapatid, ang kaligtasan po ay libre po at nakaabot na sa atin mga hintil. Tayo po ay privileged people, mapalad po tayo dahil sapagkat ang kaligtasan ng Panginoon ay atin nang matatamasa mga kapatid. Atin po itong sundin. Amen. Amen. Sa Old Testament, iba na po yung paraan nila upang mapatawad ang kasalanan. Sa New Testament, ito na nga po yung ating mga pinag-usapan. Kaya po, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa, huwag na po tayong magsayang ng oras. Atin pong sundin ang gospel ng ating Panginoon sa Kristo. Praise God. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po ang bawat isa sa atin sa lahat ng aspeto ng buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kaligtasan na iyong nais ibigay sa amin, Panginoon. Ang nais mo po ay magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Ayaw niyo po kaming mapahamak, bagkos magkaroon po kami ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan, makasama ka sa rapture, sa new heaven and new earth. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakakinig ng iyong mga salita at ang mga susunod sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. And we ask all this thing in Jesus' name we pray. Amen and amen.